So, yun po yung sinabi. So, iba po yung tono niya, no? Kumpara dun sa pinaka-latest niyang quotation kung sana mapapakita na natin. Pero yung iba yung tono niya kasi may kasama ng tungkol sa pamilya. Meron ng tungkol dun sa tungkol dun sa teka nga, ayoko i-misquote si Senator Robin Hood Padilla kaya aking hahanapin yan, Sige. At baka magalit sa atin mabait pa naman yan sa atin. Teka, hanapin ko lang yan. Pwede naman din Pinasa siyang ko yan, magpa-interview sa atin. Welcome na welcome si Senator Robin sa atin dito. Ayun, sa News 5 ko nakita to Hindi kami sanay yung aking asawa at mga musmus na anak na mga kasuhan. Yan yung quote niya, no? At muli nga pong itinanggi ni Senator Robin Hood Padilla na hindi maituturing na pagtakas yung pag-alis nila ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises kaninang madaling araw ng May 14. Okay, so merong dahilan Chiki, kung bakit parang malungkot yung statement na yan ni Senator Robin Hood Padilla kumpara dun sa kanyang statement sa rally. Dito kasi sinabi niya, aside from hindi sanay yung asawa niya at mga anak niya po, sinabi niya, and I quote, una po ay sa pinansyal. Hindi po mura ang pagkuha ng abogado. Pangalawa, hindi sanay ang aking asawa at mga musmus na anak na na kami makasuhan. Matanda na po ang nanay ko, hindi na sanay yun, na hindi ako makikita at kasama sa bahay. Ibang-iba yung tone. Kumpara doon sa mga sinabi doon sa rally. O yun guys narinig natin. So nag-iiba na raw ang tono ni Kambing Nana. So ito guys ito ay pagpapatunay lamang na itong si Kambing Nana ay naduduwag. Takot na takot. Takot na makulong na naman. Kasi nga may karanasan na siya. Nung siya ay napunta sa Sampaguita, muntik yan gawing babae doon. Kaya nga yan nagbalik Islam kasi talagang gagawin siyang prinsesa doon. At takot mapwet. Ngayon, Kambing Nana, kung di ka pala naman tanga, ngayon natatakot kang kasuhan. Tanga, huwag ka nang matakot kasuhan kasi kinasuhan ka na. No? Ngayon, alam mo na malakas ang kaso laban sa inyong dalawa ni Auntie Petra. At dahil malakas ang kaso, malamang-lamang ma-shoot ka sa balde. Ang tapang-tapang mo nung nagsasalita ka dito sa rally. May pangilig-ngilig ka pa. Meron ka pang, asan ito? Asan ito? May pa ganun-ganun ka pang hinayupa ka. Tapos ngayon biglang magbabago ang tono mo. Magpapakabait ka. Katunayan, may pa-picture-picture ka pa. Nakasama mo pa yung majority. Kayong dalawa ni Loren. Pero guys, eto seryoso. Natatakot na. Takot na si Kambing Nana. Ngayon, ikakatwiran mo hindi sanay yung mga anak mo dahil maliliit pa. Kasalanan mo yan. Sasabihin mo yung asawa mo, pamilya mo, hindi sanay at yung nanay mo, matanda na. Pwede mo bang ikatwiran yan pagkatapos mong gumawa ng mga kasalanan? Pagkatapos mong magyabang? Pagkatapos mong magbida-bida at magsiga-siga? Magsiga-sigaan na akala mo kung sino ka? Tapos ngayon, magbabait-baitan ka? Kung di ka pala naman sandamakmak na bobo, alam mo palang may maliit ka pang mga anak. Alam mo pala na may matanda ka ng nanay. At alam mo pala na may maganda kang asawang hindi sanay sa mga demanda. Bakit nagbida-bida at gumawa ka ng mga maling bagay? Ng mga maling gawi? Bakit mo itinakas si Isprikitik? Tapos ang tapang-tapang mo pa, hamunin mo pa nga si Senator Kiko. Kala mo ba? Di ba? Ngayon, biglang bumait ka na? What the heck? Kasalanan mo yan, bobo. Kaya ang tangi mo magagawa ay humanap ng abogado, harapin ang demanda sa'yo. At sabi mo sa abogado mo, nagalingan na lang para mapawalang sala ka. Pero kung ikaw ay magkakaroon ng mapapatunayang nagkasala, okay lang yun. Sanay ka naman sa kulungan.
Tsaka ngayon, may pagkakaiba na, at least may dadalaw na sa'yo. Dadalawin ka ng asawa mo at mga anak, di ba? Kaya tanggapin mo na lang kung ano magiging kapalaran mo kasi consequence yan ng iyong kayabangan. Di ba? Yabang-yabang mo. Tapos ngayon, mag-iiyak ka. Nahinayupa ka. Di ba ga? Okay lang yan. Kayang-kaya mo yan. Nag-iba na ang tono. Paano? Sinampahan si Marco Tae. Sabi siguro ni Robin, what the heck? Seryoso ang mga to. sabi ni Kambing Nana, what the heck? Akala ko nagbibiro lang. Mukhang seryosohin ako. Isipin mo, sineryoso si Marco Tae. Malamang-lamang ako seryosohin din. Huwag kang bobo. Kambing Nana, talaga seryoso ang gobyerno. Seryosohin talaga kayo. Akala nyo kayo ni Auntie Petra Akala nyo nagbibiro ang gobyerno Kaya ang yabang-yabang nyo magsalita di ba? Hindi ka pa ba natuto? Si Jingkay nakakulong na. Di ba? Si Agimat nakakulong na. Di ba? Tapos si Marco Tae malapit na. Di ba ga? Kaya ikaw, ang gawin mo ganito para wag maputol palang pamahiin. Paalala ko sa'yo, baka pwedeng sa Lunes kung a-attend si Marco Tae dyan sa Senado ng trial at lumabas ang warrant, baka pwedeng ihatid mo. No? Kasi maganda yung pamahiing yun Kung sino yung naghatid, yun ang sumusunod. Di ba? Kita mo, si Marco Tae, nagbida-bida, inihatid pa niya si Jingay. Ano nangyari? Di ba? Inihatid niya si Jingay, ayun, siya ang sumunod. So, dapat hindi maputol ang pamahiin. Dapat magtuloy-tuloy. Kaya pag lumabas ang warrant, wag mong kakalimutan, ihatid si Jingay. Si Marco Tae. Para ikaw naman ang susunod. Pakayabang nung nasa rally may panginig-ginig pa. Asan ito? Asan daw ito? Asan? Tapos biglang bumait. Hindi daw sanay yung pamilya niya sa mga kaso-kaso. Sira ulo. Ano yan? Bawi-bawi. Tatanga-tanga ka Harapin mo ang consequence. Ganun talaga. Gumawa ka ng mali, harapin mo yan. Ang hindi mo lang inakala kasi, Kambing Nana, hindi mo akalain na seryoso ang gobyerno. Hindi niya akalain na seryoso ang gobyerno. Akala niya pagbibigyan yung kanyang mga gawing kayabangan ganun. Pwes, hindi ka pinagbigyan. Kaya maghintay ka. Kakasuhan ka. Actually, may mga nagkaso na sa kanya, di ba? Kila Robin, kinasuhan na itong mga ito ng obstruction of justice, di ba? So, ngayon, iba pa yung sa DOJ, tuloy-tuloy isasampayan sa ombudsman, sigurado. At si ombudsman, syempre, isasampa naman yan sa, I think, sa local court. Hindi sa Sandigan, local court yan kasi hindi naman plunder, Pero ang importante, kaso pa rin. Okay. So, yun lang. Sa mga bobotidilis at may side dyan, nakagaya nito ni Kambing Nana. Manatili kayo mga bobot may side sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!